sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Magpapasimula na po tayo sa Huwebes po ng gabing ito. Awitan natin ang Panginoon, numero 156 sa atin pong mga himnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig. Pag-ibig niyang tapat sa atin ang ligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay Jesus na pangalang Jesus, lahat tayo'y sumunod. Ang ating kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero, nais na makaramay ang ating kaligayahan, saan may sundan. Kami ay nagpupuri dahil sa pag-ibig na kaloob ng langit. Ang dilim ng buong sanglibutan, hinang maging nabis. Ang kagilagilalas na kaliwanagan, doon ko nalabati. Ang Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig. Ang aking kaligayahan, Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabay sa hirap ng ating kordero, nais mong makaramay ang ating kaligayahan, sabay sundan. Atin pong patuloy na purihin at sambahin ang Panginoong Hesukristo. Numero 168 po naman ang susunod nating aawitin. Kung ang Diyos ang api, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo may matapos. Sa hirap
Patuloy po nating luwalhatiin ang pangalan ng Panginoong Hesu Kristo. Huling awit mga kapatid, 146 sa atin pong mga himno. Magtumibay sa Iglesia ng Diyos, kay Cristo Jesus, na utos, kung ingatan mo sa iyong loob, ligtas ka sa salong. Isulat mo sa iyong dibdib, italaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibigis, ligtas sa panganib. Manalig ka sa aral ni Jesus. Pagsikapan mong iyong matatapos, aral niya na lubhang mayroon. Ito'y ang kukup ko. Isulat mo sa iyong dibdib, italaw mo sa iyong isip ang aral niya, ang siya mong ibigis, ligtas sa panganib. Tumiwala sa katotohanan, aral ni Jesus, ang papatnubay. Diyos sa atin ang mag-aari,
kawitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, iginagalang, at mga pinagpipitaganan po naming mga magulang, una na nga po sa ating sariling sangbahayan, sa ating mga kaluluwa, sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo. Ang pagliligtas ay nagpapasimula po sa atin munang mga sariling kaluluwa at sa loob ng ating sangbahayan. Charity must always begins at home. Ang pagliligtas kinakailangan po magpauna muna sa ating mga sariling sangbahayan. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kapatiran sa loob ng banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo na nagsisipangalat po magmula sa Pilipinas at ang marami po sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Hindi rin po namin nalilimot ang aming mga minamahal na mga kaibigan na hindi po nagsasawa sa pakikipagkaisa sa amin sa ganitong mga banal na gawain, na ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay nilalang ng ating Diyos sa Kanya mismong sariling larawan. Mga minamahal po naming mga tagapakinig, pinasapit po tayo ng Diyos sa ikalawang Huwebes po. Ngayon po ay Huwebes na muli, Enero 9, 2014, meron po tayong mga banal na katungkulan na atin pong marapat na gampanan. Ang tayo po ay maging mapagpasalamat. Hindi tayo katulad ng ibang mga tao na nakakaalaala lamang magpasalamat sa Diyos sa tuwing kanilang mga kaarawan o sa tinatawag na mga special occasions, yung mga wika nga special na mga araw tulad ng mga anibersaryo at kung ano-ano pa na ipinagdiriwang ng mga tao sa sanglibutan. Sa atin po sa banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay tinuruan na tayo ay maging mapagpasalamat. Ito po ay past tense, current, wika nga, present tense at future tense. Kahapon, ngayon at hanggang sa darating na mga araw kung binubuhay pa tayo. Kaya nga sa lahat ng sandali, bago tayo matulog, magpapasalamat sa Kanya. Pagkagising, magpapasalamat sa Kanya. Maninikluhod sa Kanyang pangalan. Mga kapatid, bago kumain, bago lumabas ng bahay, uusal tayo ng mga maiksing panalangin. Ipakita natin sa ating Amang Diyos. Walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo, na Siya po ang lahat sa ating buhay. Sa katunayan kung wala po ang Kanyang kahabagan sa atin, hindi na po tayo siguro sasapit sa panibagong taong ito ng 2014. Kaya nga po ating gunitain, alalahanin, gunam-gunamin sa ating mga puso at isipan ang dakilang kahabagan ng Panginoong Hesus na Kanyang ipinaranas sa atin sa nakalipas na taong 2013. Napakarami po. Lalaki, babae, matanda, bata, mahirap, mayaman, hindi po nagkaroon ng ganitong kadakilang pagkakataon
ni hindi na nila nasilayan ang 2014. Marami po binawian ng buhay sa sari-saring mapapait na mga karanasan. Datapwat salamat sa Diyos. Tayo, maging ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan at kapatiran, nakasapit tayo sa bagong taong ito. Samantalahin natin sa pamamagitan po ng pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Kanya ng walang kapaimbabawan. Tayo po ay magpapasimula ng mga kapatid. Atin pong ititiklop muna ang ating tuhod. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po hihiling muna sa Kanya na tayo'y patawarin sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan at tayo po ay gabayan niya at patnubayan sa pakikinig natin ng banal na aral na ibig niyang ating tanggapin sa Huwebes po ng gabing ito upang ating maisakabuhayan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal mula po sa silong ng aming mga dampang tahanan, masusulyapan mo po muli ang bawat isa sa amin, sa banal, sakdal at makapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus. Itinitiklo po naming lahat ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoong Jesus, nangangayupapa. Tanggapin mo po ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Ama naming Diyos. Ngayon po ay Huwebes na muli ng gabi, ikalawang Huwebes sa taong 2014. Damahin mo po sa aming puso, sa aming mga kaluluwa, ang amin pong mga kagalakan na pinasapit mo kami't ipinagpatuloy dito po sa bagong taong 2014. Una po sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Patuloy mo pa ring pinananatili sa bawat isa sa amin ang iyong mga kapayapaan, ang magagandang pintuan ng kapalaran, ang patuloy mong pagpapakain, pagdaramit, pagpapalakas at pagpapagaling ng amin pong mga lupang pangangatawan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Higit na nga po sa lahat, patuloy mong itinuturo sa amin, pinalalakas, dinaragdagan, pinaliliwanag ng puspusan ang pananampalataya namin, na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka namin. Niluluwalhati namin ang iyong napakamalinis, napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ama, nalalaman mo po kung papaanong ginugol namin ang bawat araw, ang bawat sandali, na ipinauutang mo lamang sa amin maging ang aming kagaling at kalakasan. Una na nga po sa isang buong taong singkad na nakalipas, at hanggang sa mga araw at oras na ito, Panginoon, kung ano man ang nasulyapan mong taglay pa namin sa aming mga puso, ang mga pagkamuhi, ang mga pag-iisip ng kalayawan at ng mga gawa ng laman. Ama, maawat mahabag ka po sa amin. Hindi po namin maililigtas ang aming mga sarili. Hindi namin maililigtas maging ang aming mga kabyak, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo't mga mahal sa buhay. Lalong hindi namin maililigtas ang mga kaibigang kasakasama naming nakikinig ng iyong mga aral at ang aming mga kapatiran sa loob ng iglesia. Panginoon, nalalaman mo, kami mga hamak na mga alabok ng putik po lamang.
datapwat alang-alang po sa Huwebes ng gabing ito. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo kami pakainin at painumin ng iyong mga salita na aming kinauuhawan at kinagugutuman. Ituring mo pong kabiglaan, kamangmangan at kagipitan ng iyong mga anak, lalo na nga po ng halos lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibig at kapatirang nasa mga kabataan pa, at hanggang ngayon hindi pa nila natatanto ang tunay at matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo na walang kapaimbabawan. Ama naming Diyos, ituring mong taglay ng kanilang mga pagiging musmus po lamang. Patawarin mo po kaming lahat, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, maraming salamat sa iyo. Patuloy mong iniingatan ang lahat ng aming mga mahal sa buhay. Hindi mo pinababayaan sina Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth, si Joel, maging si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu. Maraming salamat po. Si JC, si BJ, si JR at John Macho, maging si Paul Noren, si Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua at si Kay, na aming mga minamahal na mga apo. Ama naming Diyos, patuloy mo ring iniingatan at pinagpapala at inilalayo sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman. Ama naming Diyos, gayon din sana ang patuloy mong ipinagkakaloob sa lahat ng amin pang mga mahal sa buhay na nawawalay sapagkat nangingibang bansa, tulad po ni Prospero Jr., ni Chuchay, ni Pinky at ni Philip, ni Enrico, gayon din po, Ama naming Diyos, ni David at ni Daniel Valencia, ni Abner, ni Shannon at ni Annalira, ni Bayan Guanson, at ipinapanalangin namin ang puspusan saan man dako ng sanglibutan. Nangaroroon ang iba pa sa aming mga mahal sa buhay na katulad po ni Lolita Bongay, ni Susan Samonte, ni Lenlen Buenape, ni Jingjing Ilagan, ni Fe, ni Ador Aquino, ni Pido at Victoria Malangkes, na mula po roon sa malayong bayan namin sa Samar Leyte. Salamat, Panginoon, itinaguyod mo ang mag-aanak na ito, hindi mo ipinaubaya sa anumang kasakunaan, sa biglang kamatay at mabibigat na karamdaman. Patuloy mo sana silang pakapatnubayan, wag mo rin sanang pababayaan si Rosemary Lucerna Gonzales, gayon din po si Flor Bautista Gonzales. Maraming salamat po. Patuloy mo pa rin pinalalakas at pinagagaling ang aming balaeng Gloria Lucerna. Salamat, Amang Diyos, at gayon din salamat po sa patuloy mong pagpapalakas kay kapatid Aurora Domingo Gonzales, at ipinapanalangin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kaibigan na kasakasama po namin sa mga paglilingkod sa iyo. Gayon din po si Rogelio Gonzales, si Avelino Gonzales, si Expectacion Valencia, Amang Banal, gayon din po si Floro Dator, at higit na nga po sa lahat, ang pinakamatanda naming kapatid na si kapatid na Concepcion Tenedero, si Robert at Mercedita Heine, si kapatid na Olivia at si kapatid na Mirna Gonzales. Isinasamo namin sa iyo, kami na mayroon ng mga katandaan, patuloy na kaming tumatanda, nangihina, meron pa kaming sari-saring karamdaman, higit na nga ang iyong hamak na lingkod, at ang aking kabyak na si kapatid na Rosita, gayon din po si Prospero at si Glenda. Dumadalangin kami sa iyong daragdagan mo pa po sana kami ng marami pang kagalingan at kalakasan, hindi po para gugulin namin sa pagtatampisaw sa kalikuan, kasalanan at mga kalayawan ng sanglibutan. Kung hindi, Aman Diyos, patuloy mo lamang kaming kahahabagan. Iingatan sa araw-araw, masumpungan mong ginugugol namin ang bawat sandali sa paglilingkod sa iyo, Ama namin Diyos, ng buong puso, buong buhay at buong pag-iisip at buong katapatan. Ama, sa Huwebes ng gabing ito, sumasampalataya kaming diringgin mo po ang aming panalangin. Ikaw po muli ang magtuturo sa amin, kakasangkapanin mo lamang ang bibig ng iyong hamak na alipin, at kung dumating sa amin ang kanyang tinig,
magsisampalataya kaming ikaw ang buhay na Diyos, ang aming Panginoong Jesucristo, na umuugit sa amin hanggang sa huling kapanahonang ito, sapagkat wala kaming nakikilalang sino mang taong obispo, maliban po sa iyo, na Diyos na nagkatawan tao, ikaw ang aming guro, ang aming apostol, ang aming obispo at saserdote at Diyos at tagapagligtas ng bawat isa sa amin. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, Panginoon, ipinapakiusap namin na naway ibasbas at i-bendisyon mo sa amin ang aming mga kahilingan at ipapatnubay mo rin po hanggang sa bawat loob at labas ng aming mga dampang tahanan, mga sasakyan at mga mumunting ari-arian, sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. At ngayon, mga minamahal po naming mga kabalikat sa ganitong mga banal na gawain, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan. Magpapasimula na po tayo na mag-aral ng mga salita ng Diyos. Sa Huwebes po ng gabing ito, Enero 9, 2014, buksan na po natin ang ating paksa mula po sa aklat ng mga taga-Efeso sa Kapitulo 5 at versikulo 20. Ito po ang mga pahayag at mga paalaala ng Diyos sa pagkasangkapan po kay Apostol Pablo, na kinasangkapan niya upang magpalaganap ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa mga bansa na labas ng bayan ng Israel, sa makatwid po baga ay sa mga hentil. At ang kanya pong ipinapayo o sinasalita sa Efeso 5:20 na siyang pinakapaksa natin, at ito ay aral para sa atin na mga magkakapatid. Para po ito sa mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tayo ng mga hentil sa huling araw, na nangangalat din sa malalayong mga bansa, na kayo ay laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo sa Diyos na ating Ama. Dito po sa paksang ito, ang una pong pinakasuheto, kayo ay laging magpasalamat. Tinutukoy po rito yung kilalang-kilala natin na Thanksgiving. Sa atin sa loob ng Iglesia ng Diyos, sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, batid natin ang pag-uugali. Katulad po ng sinasabi sa unang Timoteo, sa kanya pong 3:15, meron pong pag-uugali ang bawat miyembro o mga anak ng Diyos sa loob po ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At isa na nga po rito, kayo ay laging magpasalamat. At dito po, yung salitang lagi, ito'y kumakatawan lamang sa salita na nagpapahayag, ito'y katungkulan natin, walang katapusan. Kaya nga nang ito ay ating liwanagin sa Bibliang pinanggalingan sa Original King James Version, 1611, sa Ephesians 5:20, giving thanks always. Wala pong katapusan ito. For all things unto God and to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Wala pong katapusan. Ito po ay isang salita na past, present, and future. Ang ibig sabihin, never ending. Meron tayong katungkulan sa iglesia na walang katapusan. Dapat lagi tayong magpapasalamat. Kaya nga po sa atin, araw-araw pagkagising natin, lumuluhod tayo, nagpapasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bago tayo kumain,
Bago tayo lumabas ng bahay, nagpapasalamat tayo at pag-uwi natin, ipinagpapasalamat natin na tayo hindi niya pinabayaan, pinauwi tayo ng mapayapa at pinagkakalooban ng kinakain, dinaramit, iniinom at ng ating buhay. At higit na nga sa lahat, hanggang ngayon, tinuturuan pa niya tayo ng kanyang mga banal na aral. Sa makatwid, bakit po baga ang ating paksa ay nagtuturo na tayong mga anak ng Diyos ay kinakailangang huwag makakalimot magpasalamat sa Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo na ating Ama. Sapagkat sa Efeso 5:20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Dito po napakaliwanag, walang pagdududa, ipinakikilala ni Apostol Pablo ang pasasalamatan natin, hindi po kung sino-sino. Iisa lang ang dapat nating pagpapasalamatan, ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na ating Ama. Napakaliwanag po. Kaya para lalong lumiwanag, bakit nga po baga? Nagtuturo sa atin sa gabing ito ang Biblia na kinakailangang huwag tayong makakalimot magpasalamat sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Korinto 4:7, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi, at ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Dito ang kukuhanin natin, ang ano ang nasa atin na hindi natin tinanggap. Sa makatwid, alam po ninyo tayo mga anak ng Diyos, tayo na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa Iglesia ng Diyos, tayo nga ay mga anak na ng Diyos. Kaya kailangan tayo laging magpapasalamat sapagkat sa atin na mga anak ng Diyos, ang pananampalataya nating lahat, tayo na mga anak ng Diyos, ang lahat ng mga bagay, ito po ay ibinibigay lang sa atin, tinanggap lamang natin. Ngayon, ang atin pang itatanong, ano po ang patunay ng Biblia na ang lahat nga ng bagay tinatanggap lamang natin? Sapagkat marami pong mga tao, huwag naman kayong magagalit kay kapatid na si Rilo. Lalo na nga po yung mga nasa labas ng iglesia, hindi natin mga kapanampalataya, sila akala nila, marami silang pera dahil magaling silang mga tao, matatalino sila, matataas ang pinag-aralan nila, at sila'y mga nagpapakilala na sila'y matutuwid sa mga kapaimbabawan, masyado silang wika nga, nagpapakita sa mga tao na dahil sila nga ay college graduate, sila nga ay intelihente, kaya sila masagana ang kanilang mga hiram na buhay. Ayon po sa nakikita natin. Kaya nga, ano pa ang mga patutuo ng Biblia na ang lahat ng mga bagay ay tinatanggap lamang natin? Na malibang ito, ibigay ng Diyos kahit na matalino ka, kahit mabait ka, kahit saang relihiyong ka naroon, ang lahat ng bagay, makukuha mo sa iyong sarili. Ano ang katunayan? Na hindi porke magaling ka, matalino ka, ang lahat ng bagay makukuha mo sa iyong sarili. Unang Timoteo 6:17, ito ang ipinakikilala, ang katunayan na ang Diyos nga ang nagbibigay ng lahat ng bagay sa tao, lalo na nga sa ating mga anak ng Diyos. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na Siya ang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Mga kapatid, dito napakaliwanag, ang Panginoon Diyos ang nagbibigay sa atin ng sagana. Sa atin na mga anak ng Diyos upang Siya nating ikagalak.
Pansinin ninyo yung talata. Sapagkat nakikita natin ang maraming mga taong sanglibutan na hindi naman naglilingkod sa Diyos, pero nakikita natin, hindi naglilingkod sa tunay na Diyos ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng tao, sabihin man nila na sila nga ay mga ateista o walang Diyos, sabihin man nila na sila ay membro ng iglesyang ganun, iglesyang ganito, hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila man ay nakikita nating mayayaman. At sila pa nga nakikita nating umuunlad ang buhay. Katulad na nga po, wag naman kayong magagalit. Yung nababalitaan natin lagi, yung mga nakaupo sa pamahalaan, yung mga senador, kongresista, yung mga makapangyarihan tao, katulad ni Napoles. Hindi naman ito wika nga empleyado ng gobyerno, pero dahil sa kanilang koneksyon sa mga politiko ay naging milyonaryo, ang daming kwarta. Inilalagay pa nila sa bathtub sa dami ng kwarta at hindi nila mailagay sa bangko sapagkat malalaman ng tao ang dami-dami nilang kwarta at baka tanungin sila kung saan nagmula at naihayag na nga sa atin. Alam natin ang kasaysayan. Binabanggit ko lang sa inyo. Sapagkat ang Diyos, hindi ko nababasahin, alam natin, ang Diyos ay nagpapaulan ng ulan sa masasama at mabubuting damo. Na kung liliwanagin, ang pagtingin ng Diyos sa tao sa buhay natin sa lupa, hindi tinitingnan ng Diyos kung masama ka o mabuti ka. Pantay-pantay lahat, bibigyan ng tinatawag na ikabubuhay. Yung iba nga lang, sumusobra ang ikabubuhay sapagkat nakukuha nila sa masasamang paraan. Dadapot sa atin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Siya lamang ang ating sasampalatayanan, nagbibigay sa atin ng kinakain, iniinom, dinaramit, lalo na nga po ng ating napapakinggan para sa buhay na walang hanggan, ibinibigay sa atin upang ating ikagalak. Kaya't bakit nga po baga sinasabi ng paksa na tayo ay magpapasalamat sa Diyos? Nakinig tayo. Bakit sa atin inuutusan tayo, huwag tayong mapapagod, huwag tayong manghihinawa, huwag tayong mapipigil na lagi tayong magpapasalamat sa Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na itinuturo nga na siya ang Diyos na ating Ama. Sino po baga talaga ang Diyos Ama? Para naman sa kapakanan ng mga kaibigan natin, na hanggang ngayon ang pananampalataya si Kristo'y tao. Meron tayong mga kaibigang nakikinig, hanggang ngayon ang pananampalataya si Kristo'y propeta lang at hindi Diyos. Meron tayong mga tagapakinig na talagang walang kinikilalang Diyos, kahit si Kristo hindi Diyos sa kanila. Sino po baga ang Diyos? Na siya po, at siya nga po bagay ang ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat tinan ninyo ang paksa 5:20 na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Iba pa ba yung Kristo? Iba pa ba yung Diyos? Buksan po natin ang unang Juan 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Putulin ko po muna, ganito po ang pag-aaral. Ating nakikilala na naparito ang anak ng Diyos. Sino nga po baga ang nakilala nating mga tao ayon sa Biblia na pumarito, na tinatawag na anak ng Diyos? Hayaan po natin ang Biblia ang magpaliwanag. At tayo ay binigyan niya ng pagkaunawa. Sino nagbigay ng pagkaunawa sa atin? Yung pumarito na tinatawag na anak ng Diyos. Upang ating makilala siya na totoo. Para makilala natin kung sino yung dumating na anak ng Diyos. At ang nagpapaliwanag nga po sa atin, hindi si kapatid na si Rilo, binabasa lamang natin sa Biblia. Bakit sa Biblia? Sapagkat sa 5:39 ng San Juan, ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo.
Basahin ninyo sa mga banal na kasulatan, sapagkat inaakala ninyo na sa mga iyan, sa Biblia, meron kayong buhay na walang hanggan. Sa makatwid, para natin makilala ang Kristo, magsasaliksik tayo sa Biblia. Kaya nga binasa natin ang unang 5:20. Ito'y bagong tipan. Itong sinasabi ng Panginoon, ito magpapatunay sa inyo kung sino ako. Kaya nga pumarito ang anak ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkaunawa sa pamamagitan ng Biblia upang upang ating makilala siya na totoo. Kaya nga ang Kristo, nang nangangaral siya, lagi niya sinasabi siya ang katotohanan. At tayo ay nasa Kanya na totoo. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, ako ang punong kahoy ng buhay. Kung kayo nasa akin, magkakaroon kayo ng kaligtasan sapagkat kung hiwalay tayo sa Diyos, sa Kanya, wala tayong magagawa. At siyang nagpapatunay na tayo ay nasa Kanya. Siya'y nasa Kanya at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak. Sino ba'y naparito na anak ng Diyos? Na si Heso Kristo. Bakit itinuturo ito sa atin? Ano ang ipinakikilala sa atin tungkol sa anak ng Diyos na naparito na si Heso Kristo? Ito ang tunay na Diyos, ang buhay na walang hanggan. Napakaganda po ng ating pag-aaral. Kaya nga po kung magpapasalamat tayo, huwag tayong magpapasalamat sa pangalan ng ibang wika nga bagay. Maraming mga tao ang kani-kanilang mga relihiyon, huwag naman kayong magagalit. Sila lumuluhod kay Buddha, nagpapasalamat kay Buddha. Ang marami nagpapasalamat mga kapatid sa kanilang mga propeta kamukha ni Muhammad. Sinasamba nila yan. At merong mga tao na ang kanilang mga reliyon kay Confucius. At ang iba naman sa mga larawan. Tulad nga ng larawan ng simbahang kinagisnan kay Virgen Maria, ngayon daragdagan nila kay dinagdagan nila Lorenzo Ruiz, may kalunsad, at nagdaragdag pa sila ng mga santo at mga santa. Gumagawa sila ng mga larawan, anyo. Ang iba'y iniukit sa pilak, sa ginto, sa marmol, sa garing, kung ano-anong mga bagay, niluluhuran, tinuturukan ng kandila, pinapupurihan, sinasamba ang mga iglesia ng tao. O sa Pilipinas, yung obispo nila ng mga sugong anghel, ang gaganda ng mga litrato ng obispo nilang sugong anghel, pati yung anak, ngayon yung apo na, pag pumunta kayo sa bahay nila, ay ako'y may kapatid na nandyan panatiko sa iglesia ng tao dumalaw ka sa bahay ng kapatid ko, pagbuka na ng pintuan, makita mo na sa salas yung litrato ng kanilang mga sugong anghel ng mga tao na matagal nang patay. Sa makatwid, dito ipinakikilala sa atin na kung bakit tayo kinakailangang laging magpapasalamat sa lahat ng bagay na tinatanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya nga po ang Diyos na ating Ama. Napakaganda, Efeso 5:20. At sa unang Juan, 5:20 din. Ito ang tunay na Diyos, yung naparito na anak ng Diyos na nagbigay sa atin ng pagkaunawa para makilala natin siya. Siya ang buhay na walang hanggan. Ngayon, meron po bagang mababasa tayo sa banal na kasulatan na tanging ang Diyos na siyang Panginoong Hesukristo po lamang ang nagbibigay sa atin lahat ng mga bagay, maging ng ating kaligtasan. Pag binabanggit yung kaligtasan, pati ang pagparoon natin sa langit, siya rin ba ang magbibigay sa atin? Basahin po natin ang aklat ni Apostol Juan 14:13. Ang wika ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ang nagsasalita ang Panginoong Jesus. Anuman ang inyong hilingin sa aking pangalan, pag sinasabing anything, kasama na ang lahat ng bagay doon. Ang kakainin, iinumin, daramtin, lahat ng bagay kasama.
At ang anumang inyong hingin sa akin, pangalan, yaon ang aking gagawin. Upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. 14:14. Kung kayo magsihingi, inulit. Kung kayo magsihingi ng anumang bagay sa pangalan ko, yaon ang aking gagawin. Napakaganda salita ng Panginoong Jesucristo. Ano mang hihilingin ninyo, ano mang nanasain ninyo sa aking pangalan, ito ang aking gagawin para ang Ama ay maluwalhati sa anak. Bakit po kapatid na Cirilo? Sinasabi pang upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Sino ba ang anak? Ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pag binigyan tayo ng Panginoong Jesucristo, naluluwalhati natin ang Ama. Bakit? Sa 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Sa mga tuwid, pag pinasalamatan mo ang Kristo, napapasalamatan natin ang Diyos. Iisa sila. Ngayon, tunay po baga ang kanyang pangako at hindi po baga ito sisirain ng ating Diyos na si Jesucristo? At saka bakit? Bakit hindi sisirain niya ang kanyang pangako na lahat ng hingi natin sa kanya mangyayari at ibibigay niya sa atin? Tayo mga tao masyado na tayong sorang-sore. Lalo na tayo tuwing halalan ang daming mga politiko. Pinangangakuan tayo, bibigyan tayo ng magagandang tinatawag na kabuhayan. Pagkakalooban tayo ng matitibay na mga tulay, mga eskwela, mga gamot. Patataasin ang ating kabuhayan. Yan, nangyari. Sinubukan ng Diyos, nagpadala ng undoy, nagpadala ng tinatawag na yoling. Ayun pala mga ipinangako nakasulat sa buhangin. Alam na ninyo nangyari, yung kwarta na sana pampapagawa ng mga tulay, pampapagawa ng mga kalsada, ipagpapagawa ng mga paaralan, ipambibili ng mga aklat ng mga estudyante at ng mga gamot, nagpadala ang Diyos ng undoy, nagpadala ang Diyos ng sari-saring kalamidad, mga malalakas na ulan, mga lindaw, kutakot-takot, nakapighatian sa ating inang bayan, naalantad. Wala ang lahat ng ipinangakong ito ng mga politiko. Bakit? Sinakote, ninakaw. Ayoko nang palawigin pa ang ating usapan tungkol sa mga pangungurakot ng ating politiko at ng ating mga kababayan. Nagpapatunay lamang kapag ang tao ang nangako, nagsisinungaling. Pero ang ating Panginoong Hesus, ano ang katunayan? Mga kapatid, na kung anong pinanukala niya at sinabi niya, ipinangako niya, igagawin niya. Aklat ng mga bilang, 23:19. Aklat ng bilang sa Matandang Tipan. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Putulin ko muna. Ang Diyos po, ang Panginoong Jesucristo, hindi po siya tao na magsisinungaling. Sapagkat wala pong tao na matuwid, Romanos 3:10-18, lahat ng tao sinungaling. Mga kapatid at mga magulang, hindi tapat sa tinatawag na tipanan o sa kanyang mga sinasalita. Kaya yung mga tao, napakahirap pagkatiwalaan, lalo na yung mga politiko. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba ng Diyos at hindi niya gagawin? Sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Pag sinabi ng Diyos, matutupad. Tunay ba yan? Bakit? Totoo ba yan? Mateo 24:35, ang wika ng Panginoong Jesucristo, sapagkat siya nga ang Diyos. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Napakaganda. Makatuwid, pag sinalita ng Panginoon, sinabi niya, ang anumang hihilingin ninyo sa akin. Tandaan ninyo, ang kausap dito ng Panginoon, hindi para sa lahat ng tao. Ang kausap niya rito, yung mga apostol, yung mga alagad na inilagay niya sa loob ng iglesia.
Unang Korinto 12:28, ang Diyos naglagay din naman ng ilan sa iglesia. Una-unay, mga apostol. At dyan din inilagay ang mga membro. Kaya yung mga membro lang, nandyan ang tinatawag na pag-asa. Diyan tayo makakaasa pag nasa loob tayo ng katawan ni Kristo, na siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kinaroroonan ng mga apostol, mangyayari po ang lahat ng kanyang sinalita. Mga kapatid at mga magulang. Kaya naman, sa lahat ng ating nararanasan na mga kagipitan at mga kapahamakan sa buhay na ito, sino rin po baga ang ipinakikilala na sumasaklolo sa atin upang iligtas tayo? Pagkatapos na matutuhan natin, lahat ng bagay na hihilingin natin, ano ba lagi nating hinihiling? Ano ba unang hinihiling ng mga biktima sa Samar Leyte, sa Cebu, sa Kabisayaan? Nakita natin sa TFC, ang unang hinihiling nila, pagkain, gamot, damit, inumin. Tayong mga anak ng Diyos, gayon din. Mga iginagalang na mga magulang. Dadapuat. Bukod sa wika nga essential necessity o pangangailangan ng lupang katawan, sa lahat ng ating nararanasan, mga kagipitan, kapahamakan, yan nga, pag mayroong mga delubyo ng tubig, malalakas na ulan, mga digmaan, mabibigat na karamdaman, sa buhay na ito, sino rin po baga ang ipinakikilala na sumasaklolo sa atin upang iligtas tayo? Buksan natin ang 2 Korinto 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita ay sinaklolohan. Sino po ang nagsasalita dito? Wala pong iba kung hindi ang ating Diyos. Sino po baga ang Diyos? Walang iba kung hindi ang Ama na nasa langit. Sino ang ipinakikilala ng Panginoong Jesucristo na Ama at Diyos? Mga kapatid, ako at ang Ama ay iisa. San Juan 10:30. Kaya nga kung siya rin ang Ama, siya rin ang Diyos, siya ang sumasaklolo sa ating magkakapatid sa loob ng iglesia. Inililigtas tayo. Dapat nating makilala na siya ang tagapagligtas, hindi ang sino-sino mang mga tao, buhay man o patay o mga banal man, walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nang aming mapag-alaman mula rito sa Los Angeles, na naligtas ang sangbahayan ng ating mga kapatiran sa Iglesia ng Diyos na naroon sa Samar Leyte, sa Inupakan, sa Samar, si kapatid na Pido at Victoria Malangkis at ang kanyang buong sangbahayan. Laking pasalamat namin. Lumuhod kaming mag-asawa sa Panginoon. Ipinagpasalamat namin, Panginoon Diyos, salamat po, binigyan mo ng kaligtasan. Panginoong Hesus, salamat sa iyo. Pinatnubayan mo't iningatan ang mag-aanak ni Pido at Victoria Malangkis na naroon sa Samar Leyte na aming mga kapatid sa iglesia. Purihin ang iyong pangalan. Salamat sa iyo. At nang makausap namin, nang magkaroon na ng kuryente, nagkaroon na ng cellphone, anong kagalakan namin? Sapagkat napakinggan namin si kapatid na Victoria. Maraming salamat po. Hindi kami pinabayaan, buhay kaming mag-aanak, ang nasira lang sa amin ang aming bubungan. Pagkatapos nga po tayong mga magkakapatid, meron tayong konting natitipon dito, agad-agad kaming nagpadala ng tulong upang magkaroon muli sila kahit na wika nga pansamantalang habong hanggang sa makaangat sila sa kanilang kabuhayan. Salamat sa Panginoong Jesucristo sa panahong ukol. Sinaklolohan, pinakinggan ang ating mga kapatiran sa malakas na bagyong Sioling doon sa Kabisayaan. Ano po baga ang patuloy nating pag-aaral? Huling tanong. Ano po baga lamang ang pinakananais ng Diyos na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na marapat
na marapat po nating ganapin sa buhay nating ito. Ano lang ang gusto ng Panginoong Hesus na Diyos natin? Pinakakain tayo, dinaramdahan, inililigtas tayo sa anumang kapahamakan. Pero meron siyang hinihiling para manatili ang kaligtasan natin at magpatuloy ang pagdating sa atin ng kanyang biyaya. Alin yan? Sa 31 ng San Mateo. Kaya nga huwag kayong mangangabalisa na magsasabi, ano ang aming kakanin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming daramtin? Ang lahat ng mga bagay na ito, siyang pinaghahanap ng mga hentil. At yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan! Ang pinaghahanap ng mga hentil, na mga taong sanglibutan, hindi iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, puro pagkaing materya, puro inuming materya, puro kaligayahang materya. Dadapwat, alam na ito ng Diyos ang wika ng Panginoong Jesucristo. Pero sa 33 ng Mateo, dadapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito, pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa sa 34 ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas, mangangabalisa sa kanilang sarili, sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Ang mga bagay na materya, yan lagi ang pinupuntir at hinihingi ng mga taong sanglibutan doon sa mga nasa iba't ibang iglesia ng tao. Pero kayo, huwag kayong mangangabalisa. Hanapin muna ninyo ang kaharian. At kapag nariyan na kayo, ang lahat ng bagay dinaragdag na lang sa inyo ng aking Ama. Alin po baga? Ayan, magandang tanong. Kapatid na si Rino, alin po baga ang kaharian na ipinahanap sa atin para kung naroon na tayo, lahat ng bagay, kusang loob, idinaragdag na lamang sa atin ng Diyos. Unang Pedro 2:9. Sapagkat kayo ay isang lahing hirang, meron pong kinakausap si Apostol Pedro. Ibig ko po na maalaba natin na ang mga apostol na tulad ni Pedro, sila man po, wika nga umaagapay sa pangangaral ni Apostol Pablo at sinusulatan din niya ang mga nabinyagan sa mga kahintilan at siya ay nagpapadala ng mga liham. Wika nga yung tinatawag na spiritual and moral support. At dito po kinakausap ni Apostol Pedro yung mga nabinyagan na mga Hudyo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nangangalat sa iba't ibang dako. Ano po ang wika niya? Dadapwat kayo ay isang lahing hirang, isang makahari pagka-saserdote. Pag binabanggit yung makahari at ang tinutukoy yung mga taong kinakausap, itong mga taong ito ay naroon sa isang kaharian. Makahari, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Ito nga po yung mga anak ng Diyos. Ito nga po yung mga banal na tinawag ng Diyos kinahabagan, na nangangalat sa iba't ibang dako ng lupa, na nang mapakinggan nila ang itinuturo ng mga apostol, higit na nga ni Apostol Pablo, sila po ay nagpabautismo. At sila po ang tinatawag na mga anak na ng Diyos, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y nabautismohan. Basahin ninyo, Galatias 3:25 hanggang 29, ang lahat ng sa inyo'y nabautismohan kay Kristo. Ang ibinibihis na si Kristo at mga anak na ng Diyos. At kung kayo'y na kay Abraham, kayo nga, at kung kayo nga ay na kay Kristo, 3:29, ang ibig sabihin, kung kayo nabautismuhan kay Kristo, nasaan ba ang Panginoong Jesucristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kayo nga ang binhi ni Abraham, kayo nga ang anak ng Diyos, kayo nga ang mga Israelita sa Espiritu, tagapagmana sa pangako. Napakaganda, basahin ninyo mga magulang sa mga tuwid. Yaon pong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinamumunuan ng ating Panginoong Jesucristo, Colosos 1:18. Yung Iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo.
Yung iglesia ng Diyos na kinaroroonan ng katubusan, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, Colosos 1:14, ito po ang kaharian ng Diyos. At ang naghahari dito ang ating Panginoong Hesukristo. Pinatutunayan ba yan? Buksan ninyo ang Apokalipsis 19:16. At siya'y merong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino ang tinutukoy? Nasa damit niya, sa kanyang hita, ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ano ba? At sino ang tinutukoy na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? 19:13. Siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo. Bakit nga po nawisika ng dugo? Ipinako nga po sa krus Pinatay nga po sa cross. Mga kapatid, siya'y nararamta ng damit na winisika ng dugo at ang kanyang pangalan, Berbo ng Diyos. Mga kapatid, ayan. Sino ngayon ang Pangulo? Sino ngayon ang hari sa kaharian ng Diyos sa lupa na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Ang pangalan niya'y Berbo, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino nga yung Berbo na yon? Uno-uno ng San Juan. Nang pasimula ay ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, ang Berbo ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay. Siya'y naparito sa sariling Kanya. Dadapot hindi siya tinanggap ng sariling Kanya. Ano ang ginawa nitong Berbo? Nasalita. Mga kapatid, nagkatawan tao ang Berbo. 1:14. Nakilala natin, nakasama namin, tulad siya ng anak ng Diyos. Ang kanyang kalwalatian, gaya ng anak ng Diyos, gaya ng bugtong ng Diyos. Na kung liliwanagin, sino nga ang naparito sa lupa? Unang Juan 5:20, naparito ang anak ng Diyos. Sino? Ang Panginoong Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Kaya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang lahat po ng naririto, mga magulang at mga kapatid, sa paniwalaan po ninyo kami at hindi po pinababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. At tinutupad niya sa amin ang kanyang ipinangako sa kanyang San Juan 16:33. Sa sanglibutan marami kayong kapighatian. Lakasan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig. Aking dinaig ang sanglibutan. Ipinagtatanggol kami ng Panginoong Hesukristo. Ipinagsasanggalang kami sa maniwala po kahit sa hindi. Mga iginagalang na tagapakinig. Ayaw namin na baka kayo sumama sa amin dahil dyan sa mga materyang pakinabang. Ayaw namin yan. Sa katotohanan, hindi naman kami yumaman sa iglesia ng Diyos Lalo pa nga kaming, wika nga, nahihirapan sapagkat hindi namin ipinanghihingi ng limos. Hindi kami namimilit sa inyo na tumulong kayo sa iglesyang ipinag-uutos sa amin ng Diyos na ipangaral sa maraming mga tao. Gumagastos kami ng mga CD-ROM, gumagastos kami ng mga materya para ang mga araling ito'y makarating sa buong mundo sa mga tao na nangangalat na naghahanap ng katotohanan libre. At kung meron namang gustong tumulong, tao sa kanilang puso, maligaya silang tumulong, mga kapatid, hindi naman ipinagbabawal ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa Hebreo 13:16, to do good and to communicate, ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, huwag ninyong kalilimutan. Kami sa Iglesia ng Diyos, huwag naming kalilimutan sapagkat sa ganitong mga handog, ito ang hain namin, ito ang pagsamba namin. Ang makarating sa inyo ang mga araling ito, libre! Sa ganitong mga handog, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin o sa amin sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, alin po baga, paano pa pinatutunayan ng Diyos na pinaghaharian, na ang Iglesia ng Diyos ang pinaghaharian ng Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, basahin po natin ang San Juan 12:26. Kung ang sino mang tao naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin at kung saan ako naroroon, doon naman doroon ang lingkod ko.
Kaya nga, tiyak na tiyak, si Kristo ang hari natin dito, siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang ulo ng katawan, mga kapatid, siya ang tagapagligtas ng iglesia, Colosos 1:18 at 14, sa Efesos 5:23 at 25, basahin ninyo, at ito ang iglesyang itinayo niya anyo 32 sa Jerusalem ng Judea, Mateo 16:18, at ang opisyal na pangalan ng kaharian ng Diyos sa lupa, unang Tesalonica 2:14, na ito ang aming ginagaya na lamang, nagsisitulad kami, saan? Sa iglesia ng Diyos. Saan nagmula? Sa Jerusalem ng Judea, kay Kristo Jesus. Ano ba? Itong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at bakit kailangan ang mga tao sumapi, magpabinyag sa Ama, Anak at Espiritu Santo? Hebreo 10:20, ito po ang bago, ito ang buhay na daan. Sa kanyang dugo at sa kanyang katawan, basahin ninyo, Hebreo 10:20, mga kapatid, hindi ito dating daan. Kaya hindi kami dating daan, kami ang bago at buhay na daan. At sa unang Korinto, basahin po ninyo, sa 12:31 po, itinuturo ko sa inyo ang daan na kagaling-galingan. Ito ang katawan ni Kristo, ito ang kaharian ng Diyos, ito ang dapat nating panahanan sa lupa. Mga kapatid, makakatiyak tayo, hindi tayo gugutumin, hindi tayo uuhawin, at kailanman, mga kapatid, siya lamang ang dapat nating tatawagan, sasambahin at paglilingkuran. Huwag tayong maglilingkod sa tao, huwag tayong tatawag sa tao, sapagkat ang lahat ng mga pinaglilingkuran ng mga tao ng mga larawan, ginto, pilak, larawan ng mga birhen, ng mga santo, ng mga santa, ng mga taong patay, at kahit na ng mga taong buhay. Ito po'y karumal-dumal sa Diyos, mga kapatid. Ito po ang napakinggan natin. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Ito nawa ang kanyang ibasbas, ebendisyon sa ating lahat. Maraming salamat po, mga kapatid, at bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat, hanggang sa loob at labas ng atin-atin mga tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen! Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa.